po natin. Amen? Amen. Higit po tayo sa 2, 3 dahil kung saan nga po ang 2, 3 nagkakatipon, nandoon ang presensya ng Diyos. So higit po tayo sa nabanggit na bilang. Kaya maraming pong salamat at ating pong ini-welcome po yung lahat po ng mga first timer po natin ngayon. Meron po tayong 4 na mga first timer. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, palakpakan po natin ang mga first timer po natin. At pangatlo, palakpakan po natin yung po mga nag-invite sa kanila. Amen. Sige po, maraming pong salamat. So ngayon pong magang pong ito, alam mo naman po natin si Pastor Lawrence po ay nasa Australia, kaya magkakasama pa rin po tayo. Pero in the spirit, kasama po natin si Pastor Lawrence. Amen? Amen. Maaari po bang mag-request sa bawat isa na isigaw ang inyong mga pangalan. Pagbilang ko ng 3, isigaw po ninyo ang inyong pangalan. Okay? So, 1, 2, 3. Ulitin po natin. 1, hindi ko kasi narinig yung pangalan ninyo eh. 1, 2, 3. Talagang hindi ko marinig yung pangalan ninyo eh. Okay? O, ganito na lang po. Isigaw na lang po natin ang pangalang Jesus. Okay? Pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3. At yun ay, sabi nga, no further explanation. Klarong-klaro po na isang pangalan lamang po talaga ang ating pong itinataas sa lugar dito. Amen? And that is the name of Jesus. Meron po akong ipapakita po sa inyong larawan. Paki-plus po natin. Ano po ang pagkakaiba ng 2 larawang ito? Ang una ay wanted, 1 million pesos. Ang isa naman po ay wanted din, pero with pleasing personality. Hiring po yung isa, no? Pero sino po yung, pareho po silang hinahanap po, no? Tama, pero meron po silang pagkakaiba. Tama po ba? At sa gabi pong ito, meron din pong wanted, meron pong hiring, meron pong kailangan ang pag-uusapan po natin ngayon. Next slide. Ano po ang tawag sa ganito? Opo, nagpapadala. Amen. So ano pa tawag dito? Yes, pakiclick nga, tama ang sagot nila. The courier. Yan, courier po ang tawag dyan. Ang ibig po sabihin ng courier ay a person who carries messages or documents for someone else. Yung mga nagdadala po ng mga parcels, no? Yung mga mahilig po mag-request online. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay, next slide po natin, ay courier of heaven. Kanina ay meron pong naghahanap. No, ngayon po, ito po ang naghahanap sa atin. Naghahanap po sila ng a courier of heaven. Ang ibig po ng courier sa Tagalog ay tagapagdala. Amen. At lahat po tayo ay tagapagdala. Wala pong hindi tagapagdala dito. Meron tayong mga kanya-kanyang dinadala na maaari nating ipasa o ibigay sa sinuman. Kaya lahat po tayo ay mga courier. Pero ito ay isang courier. Sabi po ng courier of heaven means a messenger sent from heaven or someone who delivers a divine message, blessing, or guidance. Depende yan kung paano natin titingnan. Una, sa religious aspect natin, ito yung tinatawag nating, it often refers to an angel or a prophet carrying God's message, katulad ni Angel Gabriel na may dala siyang message for Mary. Or a prophet katulad ni Elijah, Zechariah, Ezekiel, na mayroong mga messages sa mga Israel. So in literary speaking, it can describe a person whose words or actions bring hope, peace, or inspiration as if they were sent by heaven. At nandyan po yung mga evangelists, nandyan mga pastors, teachers, advisors. Those are courier. And a figurative speech po natin, it may refers to something that feels like a gift from above, such as unexpected good news, kindness, or help. Tipong may patindigang pangailangan, biglang merong tumulong sa iyo, unexpected siyang darating sa iyo. That is courier of heaven. Yung tipong ang laki-laki ng pangailangan mo pero di mo alam kung saan ka hahanap ng pwedeng makakuha o makahiram, pero wala talaga. Pero biglang may sinugo pala mula sa langit
na tutulong pala sa iyo, no, para kayo ay matulungan doon sa malaking problema ninyo. Okay, malaking pangangailangan. Yun po 'yung tinatawag nating courier of heaven. In the Bible, no, courier in the Bible are members of the royal guard who carried message throughout the kingdom. Sila po nagdadala ng mga decrees, laws, yung mga ganyan sa mga iba't ibang mga lugar kung saan sila padadala ng kanilang hari, no? So ibig sabihin in the Bible meron ng mga courier. Okay? A courier knows the responsibility. Alam po nila ang responsibilidad ng mga courier, yung mga nagdadala ng mga parcels po natin. Alam nila ang mga responsibilidad nila, alam nila yung mga direksyon, alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. So, naiintindihan nila yung kanilang trabaho at kanilang panawagan as a courier, no? So, tayo po bilang mga mananampalataya, tinatawag na courier, kahit hindi mananampalataya, courier din yan, no? Pero sabi po ng Luke chapter 11 verse 34 hanggang 36, your eyes is like a lamp that provides light for your body. When your eyes is healthy, anong gagawin? Your whole body is filled with light. But when it is unhealthy, your body is filled with darkness. Make sure, ang Biblia ay nagbibigay ng garantiya o nagpapatiyak sa atin, ang certainty, na tiyakin mo kung yung light na meron ka. Sabi niya, make sure that light you think you have is not actually darkness. If you are filled with light, with no dark corners, then your whole life will be radiant as though a floodlight were filling you with light. Tagalogin po natin. No? Ang iyong mata, ang ilaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buong mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Kung nasa liwanag ang buong mong katawan ay walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Kaya napaka-importante na alam natin, tiyak tayo na meron tayong liwanag na malinaw sa atin upang sa gayon mag-reflect at magmamanifest po ito sa pang-araw-araw nating mga buhay. Pero ang sabi ng Bible, kailangan tiyakin mo kung talaga itong liwanag na ito ay liwanag baka kadiliman pala. So ibig sabihin, paano kaya ang pagdadala natin ng message sa ating kapwa? Kasi tayo nagbibigay tayo ng mga messages sa kahit kanino eh. Ano mang klaseng message, dala-dala po natin 'yan. Gayong yung mga dala nating mga message as a courier, tama po ba ang pinapakita po natin sa kanila? Kaya importante na alam natin kung ano ang responsibilidad na dapat gawin ng isang mabuting courier katulad natin, mga courier ng langit. Tanong natin ngayon, how to become a courier of heaven? Paano ba maging tagadala, no, ng mga mensahe ng langit sa mga tao? Unang-una, kailangan sign up o mag-register muna tayo as a courier of heaven. Di ba sa mga organization, like yung mga fun run, o kaya mga conferences, laging merong mga registration para malaman, para malaman kung ilan ang mga nakaregistered. Pangalawa, para ikaw ay certified na you belong to that event. Tama po ba? Kasi kung hindi ka registered, hindi ka kasali sa mga benefits noong event na sinasalihan po natin. Tama? Amen po ba doon? Kaya kailangan i-register mo muna ang sarili mo para maging certified na ikaw nga ay bahagi ng event na iyon. Ang event na pinag-uusapan po natin ay pagiging courier of heaven. So paano ba tayo magiging certified na courier of heaven? Unang-una, kailangan tayong be born again. Ang born again po ay hindi po isang sekta, hindi po ito isang grupo, kundi ano ang sabi po ng pinag-aaralan po natin? Born again is born spiritually, born from above, born of God. Yun po ang ibig sabihin ng born again. Hindi po ito isang pagmimiyembro o pagsali sa isang sekta para ikaw ay matawag na born again o maging part ng New Gen Church para ikaw masabi ay born again. Ang pagiging born again, ito yun po yung pagbubukas ng buhay po natin, no? Para po doon sa ating pong Panginoong Hesus, tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay po natin para matawag po tayong born again.
Kaya pag sinabing, you must be born again, at mismo si Jesus Christ ang nagsabi nito kay Nicodemo. No? Pag sinabing you must, ibig sabihin, dapat, kinakailangan, at hindi to optional. Bakit kailangan tayo ma-born again? Kasi mayroong mga ipinapanganak nga po sa kalooban natin. Born spiritually. Kailangan may panganak na espiritu sa atin so that ang espiritu ng Diyos madaling makapag-connect sa espiritu po natin. Amen? At naiintindihan natin kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Malinaw na malinaw kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya kailangan tayong ma-born again muna. At lahat po tayo ay na-experience po natin yon. Amen? At kapag tayo born again, meron tayong tinatawag na CEO sa kumpanya. At yung CEO ng buhay po natin ay walang iba kundi si Jesus. Yan. Pangalawa, your name must be written in the book of life. Napaka-importante po dapat ay nasa listahan po tayo ng event. Kasi pag wala tayo sa listahan, lalo na yung mga tumatanggap po ng mga, yung ayuda. Kasi kapag wala ka sa registration, wala yung pangalan mo, paano ka makakatanggap ng ayuda? Kailangan, ang pangalan mo ay nakasulat doon sa record. Tama po ba? Sa book of life, lahat ng mga miyembro, lahat ng mga tatanggapin sa langit ay nakasulat po sa aklat ng buhay. At yung pagsulat ng pangalan sa aklat ng buhay ay sa pamamagitan ng unang step ay ang pagtanggap sa ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas natin ng bukal. At hindi yung pinipilit at tinatakot. No? Katulad na sinasabi natin dito, isa sa mga paraan kung paano tayo magiging courier of heaven, under the sign up, ay yung tinatawag na you must do it voluntarily. Kailangan yung pagtanggap natin kay Lord ay totoo, sincero sa ating mga puso. Kasi may mga taong tinurak lang para tanggapin si Jesus. Sa una, mararamdaman. Pero later on, nag-fade kasi hindi naman talaga 100% na talagang bukal sa kalooban ang pagtanggap kay Jesus. Maraming mga Christian group, Christian churches na para lang marami makatanggap kay Jesus, tinatakot sa pamamagitan ng mga pangangaral. Yung tipong, pag hindi niyo tinanggap si Jesus sa inyong buhay, mapupunta kayo sa impyerno. Sino nga bang hindi po matatakot doon? Lahat po ayaw po pumunta doon. Of course, syempre, pa hindi tayo matakot na lang, pag hindi tayo matakot, itanggapin na po natin yung sinasabi ng tagapagsalita. Pero ang totoong nakatanggap kay Jesus, sa kanyang puso, yung nakaramdam siya na talaga ang Diyos ay nagmamahal, nararamdaman niya at naiintindihan niya kung bakit kailangan niyang tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Kasi nga, mahal siya ng Diyos at hindi siya tinatakot ng mga ngaral. Amen po ba? Kayo po ba, nung tinanggap po ninyo si Jesus, kayo po ba ay tinakot o talagang naramdaman niyo talagang mahal kayo ng Diyos? Ano po yan? Oo. Kasi yun po talaga ang basis ng ating pong pagiging isang Kristiyano at anak ng Diyos. So ito po isa sa mga unang dapat natin gawin. Kailangan masulat muna ang pangalan natin doon sa record ng pagiging courier of heaven. Amen? At upang sa gayon tayo pong lahat ay magiging instrumento ng Diyos para po sa kabutihan o kapakanan ng mararami, lalo na sa mga nangangailangan. Number 2 po, how to become courier of heaven. Ay bakit? Bago po ang lahat, meron po ang sinasabi ang Isaiah chapter 6 verse 8. Sabi niya, then I heard the Lord asking, ito po yung vision ni Isaiah na pagkatapos niyang nag-confess, no? Pagkatapos niyang pinatawad, nilinis ng Panginoon, nagsabi ang Diyos, ang sabi niya, whom shall I send as a messenger to these people? Who will go for us? Ang sabi ng Diyos. Sumagot po si Isaiah, here I am. Send me. That is voluntarily, no? Sincerely. Kasi unang-una, na-experience niya ang Diyos ng kanyang kapatawaran at ng paglinis ng kanyang kasalanan. Kaya naman, binuksan niya ang kanyang puso para doon sa panawagan, sino ang magdadala ng mabuting balita. At ang sabi ni Isaiah, here I am, send me. Sana po ganun po yung ating pong pagtanggap sa salita ng Diyos na ang panawagan, sino ang isusugo ko para maraming makarinig ng mabuting balita. Sa panahon pa natin po ngayon, napakarami na po natin narinig na bad news, tama? At kapag tayo nanonood, ayaw na natin silang, ini-skip na lang natin kasi talagang nakakarindi at nakakalawalan ng pasensya sa mga narinig at nababasa po natin. Pero ang good news po, kapag ito'y nalaman ng marami,
marami po ang maiibsan sa lahat ng kabigatan ng mga tao ngayong panahong ito. 2 Corinthians 5:20, ito naman po ay paalala ni Pablo sa mga taga-Korinto, nang sabi niya, so we are Christ's ambassador. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. So alam naman po natin ang trabaho po ng ambassador. Kapag ikaw ay ambassador ng Pilipinas, malaki ang role mo. Ikaw ay representante ng buong bansa at ikaw ay kinikilalang refuge ng mga nasa ibang bansa na kapag may problema, ikaw ang unang-unang lalapitan. Tama po ba? Ganun ba yung trabaho ng ambassador? Kaya ang ambassador ay isang representante ng ating pong Panginoong Jesus. So sa verse dito, ang ambassador ay nire-represent niya yung authority and message of the one who sent us. And that is the Lord. Kaya meron tayong tinatawag na Great Commission. Kasi meron tayong dinadalang bagong balita o kaligtasan sa maraming tao. Kaya kung nagtatanong ang Diyos, sino ang isusugo natin? Sana tayo po ay isa sa mga tutugon, here I am, send me. Ang ganda kapag ikaw yung instrumento ng taong nakakilala sa Diyos at naliwanagan, pumayapa ang buhay, umayos ang buhay, ikaw ang instrumento, malaking pagpapalay at malaking kagalakan yun sa Diyos. Amen? Pangalawa po, develop a Christ-like character. Meron tayong gagawin. Kailangan i-develop po natin yung Christ-like natin. Mahirap ba? Maari siguro, pero hindi siya imposible. Kasi nga, meron tayong magagawa para i-develop yung Christ-like na meron tayo. Kung tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, ibig sabihin yung Christ-like niya ay nagsisimula ng umusbong. Kaya meron tayong tinatawag na Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Ito yung traits of godly courier ng bawat isa. Anong sabi po ng Galatians 5:22-23? But the Holy Spirit produces this kind of fruit, hindi po siya fruits, kundi fruit, in our lives. Ano mga to? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So, ibig sabihin, this fruit of the Holy Spirit refers to the character qualities that the Holy Spirit produces in those who follow Jesus. Kung tayo'y tagasunod at sumusunod kay Jesus, ito pala ang dapat nagre-reflect o nagmamanifest sa pang-araw-araw nating mga buhay. Minsan ay tatanong siguro ng sino man, bakit wala akong tiyaga? Bakit hindi ako babait? Bakit hindi ako mabuti? Bakit hindi ako mahinahon? Bakit parang wala akong pag-ibig sa aking kapwa? Bakit parang hindi ako nagagalak? Feeling lang po ninyo yon. Pero ang totoo, meron kayo nito. Kaya nga, let us develop it. Yung fruit of the Holy Spirit. So meron tayong gagawin para i-develop yung mga fruit of the Holy Spirit. Kapag na-develop yan, mapapansin na lang yung one tao, minsan sa iyong buhay na meron ka ng malasakit sa kapwa, meron ka ng pag-ibig sa kapwa, meron ka ng katyagaan, meron ka ng katapatan, meron ka ng kahinahunan, meron ka ng kabaitan, kabutihan, kagalakan, kapayapaan. Yun po yun. Kaya nga dapat gagawin po natin. The fruit of the Spirit refers to the character qualities that the Holy Spirit produces in those who follow Christ. Hindi po ito biglaan na meron kang ganitong fruit. Meron ka nga, pero kailangan po silang i-develop. Kaya marami po tayong pagdadaanan. Pero pag pinagdaanan po natin, doon magmamanifest ang bunga ng Banal na Espiritu. Unang-una, stay connected to the vine. And that is Jesus. Ang sabi ng Jesus doon sa John chapter 15, I am the vine and you are the branches. So we are the branches. So nakakonect tayo doon sa puno. Ibig sabihin talaga magbubunga talaga tayo. Whether you like it or not, as long as you are connected to the vine, lilitaw at lilitaw ang bunga. At makikita ang disciple ni Jesus sa pamamagitan ng bunga. Kapag hindi nakikita ang bunga, sa atin, ibig sabihin, we are disconnected sa vine. Ganun lang po kasimple po yun. Amen po ba yun?
Kasi paano po tayo hindi mabumunga kung talagang tayo po ay nakakonekta doon sa puno. Ang puno pong ito ay walang iba kundi si Jesus. And as long as we connected with the vine, no? Whether we like it or not, magbubunga po tayo. Sa pamamagitan ng mga gawaing katulad ng pananalangin, pagsamba, pagbabasa ng Bible, at ito'y laging itinuturo po sa church. Kasi tayo po ang nakikinabang kapag ginagawa po natin ito araw-araw at nagiging lifestyle ng buhay po natin. Amen? So stay connected to the vine para talagang magbunga po ang ating mga buhay. Takikita po yung fruit ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Pangalawa, choose to live a life of integrity. Bilang a courier of heaven, may integridad dapat po tayo. Ibig sabihin, doing the right thing even when no one is watching. So acts honestly and keeps promises ang mga gawa, ang buhay po natin bilang isang courier of heaven. So yung pagiging Kristiyano po natin ay makatotohanan. Hindi lang po nakikita during Sunday, during services, during tawag dito, care group natin. Hindi ganoon ang pagiging isang courier ng langit, no? Ang courier of heaven, kahit wala ka sa duty, ginagampanan mo pa rin kung ano ang tama at mabuti sa iyong sarili, lalo pag lumabas ka, no, sa bahay mo, ay lalo mong ginagawa yung anong mabuti, anong tama sa iyong kapwa. At kapag meron kang ganitong katangian, malaki po ang tingin ng marami sa atin. Yung tipong alam nilang yung integridad mo ay kapansin-pansin, ang laki po ng paggalang po sa inyo. Amen? Amen po ba? Sino po dito nag-agree sa akin na kapag may integridad ka, yung tipong kilala ka sa ganitong pag-uugali, talagang lahat ay ginagalang ka sa iyong pagka-integridad. Yung mga tatay, nanay, yung mga boss, no? Lalo pag ikaw isang Kristiyano. So letter C, practice good manners and right conduct. Ito itinuturo, una, dapat sa bahay. Itinuturo po ito sa mga anak. No, mga young people dito, di ba tinuturo dapat yan sa bahay yung good manners and good conduct? Dapat natutunan nyo yan. And pangalawa, tinuturo po yan sa school. No? Kaya mayroon po tayong MAPE, ganyan, o kaya ano pa yung mga para sa mabuting pag-uugali. At lalong-lalo na, tinuturo ito sa church, ang good manners and right conduct. At ito yung patuloy nating ipinupush sa marami, lalong-lalo na sa mga kabataan today para lumaki silang merong mabuting pag-uugali. Amen? Kasi iba yung inharasyon po natin ngayon. Yung generation po namin, kakaiba sa generation ngayon. Huwag na tayo mag-compare, talagang malaking pong pagkakaiba. Yung tipong panahon namin, sabi ko lagi kong kinukwento kapag nasa hapagkainan po kami. Pagtapos na po kami sa hapagkainan, aalis kami doon sa hapagkainan, pupunta kami sa sala, siyempre manunood, ganyan. And then kapag tapos na po lahat kumain, maririnig po namin yung plato na nililinis na ganyan. Walang tawag-tawag sa amin. Lapit kami lahat. Ngayon, mga young people, sige, wag ko nang i-elaborate. Kayo nung sumagot sa tanong ko. Hindi naman nagkamali yung mga magulang natin na turuan tayo ng good manners and right conduct. Tama po ba mga young people? Gusto ko makarinig ng boses ng young people dito. Di ba? Tawa lang ako. Hindi nagkulang ang mga magulang para turuan ang mga anak ng good manners and right conduct. Kasi nung bata sila, tinuruan kasi silang ganyan. At tamang sinasabi ng Bible, train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Huwag tayo magsawang magturo sa kanila dahil darating ang araw talagang makikita nila yung tinuturo natin ng good manners and right conduct. Amen. Luke 6:45, sabi niya, good people do good things because of the good in their hearts. Absolutely. Kapag hindi mabuting puso mo, makakapagturo ka ba ng mabuti? Hindi. Tama po ba? Amen? Kaya nga, gawing mabuti ang kalooban natin para makapagturo po tayo ng mabuti sa ating kapwa. Colossians 3:12 hanggang 15.
Clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, and let the peace of Christ rule in your heart. Ano pong ibig sabihin ng Colossians, ang turo ni Pablo sa mga taga-Colosas? So, describe the attitude and action that should characterize those who belong to Christ. Ang tanong po natin ngayon, sino po ang bahagi kay Kristo? Kaya sino yung belong to Christ? Magsabi po ng amen. O ibig sabihin yan, kung kayo po ay nag-amen, kung kayo po ay nasa panig ng ating Panginoon at ang Panginoong Jesus ay nasa sa inyo, nasa sa atin, isasali ko na yung sarili ko, sa ating lahat. So ibig sabihin, ang itinuturo ni Pablo sa mga taga-Colosas, kailangan ito yung pananamit natin sa pang-araw-araw. Katulad ng compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. No? Ito dapat ang laging isinusuot ng bawat Kristiyano. Amen? Amen po ba? So gumawa tayo ng mga mabubuting gawa. Lalo ng mga Kristiyano, dapat lalong ipinapakita yung kabutihan natin. Dahil ang Diyos na meron tayo ay mabuti. Kasi nagre-reflect yun sa atin. Amen. At tayo po ng mga mabubuting Kristiyano, dahil mabuti ang Diyos na nasa atin, dinedemonstrate po natin yan sa marami, ipinapakita natin ang kaibahan natin sa kanila kasi marami po ang mga wala sa sarili. Ang ibig sabihin nito ay nasa kadiliman po sila. So ibig sabihin, ipakita po ang inyong pagkakaiba sa kanila dahil po sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba doon? So our good mother is a reflection of Jesus the Son. Hindi ka ba magsalita, nakikisalamuha ka lang, pero nagre-reflect na yung character ni Jesus sa iyo. Kaya nga marami tayong naririnig na Kristiyano ka na born again ka na Dahil lang sa iyong galaw at kilos at pananalita, nagre-reflect na yung character ni Jesus. So reflect the Son and shine for Him. Amen? Kapag ganun po yung ginagawa natin, natatanghal po yung pangalan po ng ating pong Panginoong Yesus. Kaya let us develop Christ-likeness. Yung tinatawag na Jesusness. No? Ganun, alam natin kung ano yung puso ni Jesus, character ni Jesus, katangian ng ating Panginoong Yesus. At kung ginagawa natin ang lahat ng yan, ang tawag doon ay Jesusness. Ginagaya natin kung ano yung katangian o ugali ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba doon? And then number 3, protect your body as a temple of the Holy Spirit. Ayan, 1 Corinthians 6:19, alam na natin itong verse na ito. Ang sabi niya, don't you realize that your body is a temple of the Holy Spirit, who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price, so you must honor God with your body. Tanong natin, inaalagaan, ginagalang ba natin ang katawang ito sa lahat ng paraan, by all means? Kung yes or amen, ibig sabihin ay pinoprotektahan natin yung katawan natin. Pero kung tayo po ay gumagawa ng mga gawain na sobra-sobra sa katawang ito, malamang tatanggapin natin kung ano ang ibubunga nito. So yung pong doon po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, na itinuro ni Pablo sa mga taga-Corinthians na dapat na ay alagaan ang katawang ito dahil itong katawang ito ay pinananahanan ng Banal na Espiritu at pangalawa, binili tayo ng Diyos sa mataas na presyo. Hindi lang basta-basta presyo, kundi mataas na presyo ang ibinili ng Diyos para sa atin upang sa gayon, itong katawang ito ay pagmamayari na ng Panginoon. Amen. Kung pagmamayari ito ng Panginoong Diyos, dapat mabuti tayong katiwala. Inaalagaan ang ating mga sarili or ang ating mga katawan. Amen po ba? So ngayon po, tingnan natin, siguraduhin po natin, make sure you are a clean vessel. Sa pangangalaga ng ating mga katawan, sa sarili natin, siguraduhin malinis ang sisidlan. Ang mga insekto katulad ng langgam, daga at ipis, allergic po sila sa malilinis na lugar. Kaya nga po, kapag malinis ang kapaligiran,
hindi po makapunta-punta ang mga insektong ito kasi hindi po yun ang kanilang territory. Hindi sila attractive sa kalilisan. So ibig sabihin, kung malinis ang vessel na ito, hindi po ang tawag dito, hindi po siya hindi komportable ang mga masamang espiritu na manahan sa atin o negatibong mga espiritu na maghari sa atin. Kaya nga kung pananatilihin nating malinis ang sisidlang ito, well, palagay ko, mapayapa ang buhay. Kasi malinis eh. Ang attractive lang sa malinis sa sisidlan ay ang presensya ng Diyos. Tama? Kapag hindi malinis po ang ating mga sisidlan, puntahan po tayo ng mga ipis, daga, at saka mga langgam. Sino may gusto nun? Of course, wala. Siyempre. Amen? Kaya nga, unang-una, make sure your vessels is clean. Letter B. Pag tayo nagkakamali at nagkakasala, huwag natin kakalimutan ng 1 John chapter 1, verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Kumisa kasi nadudungisan po tayo ng ating mga pagkakamali. Huwag natin kalimutan na mayroong pangako ang Diyos para tayo'y malinis at mapatawad sa mga karumihan ng ito. Pangalawa, keep yourself from self-abuse. Yung inaabuso yung katawan, masyadong ginagrab ang lahat ng mga chances sa buhay. Ano ba ang ibig sabihin nito? Stay away from wrong habits na ginagawa natin. Like wrong habits, katulad ng mga vices, smoking, alcohol, drugs, gambling, etc. No? At lahat ng yun ay mga wrong habits na ginagawa ng marami. At kung meron bang gumagawa nito mga wrong habits, it's about time to stay away from those wrong habits. No? Kasi hindi lang sinasabi ng Bible na kasalanan. Huwag na natin gawing spiritual ang mga bagay na ito. Gawin na lang natin practical. Kasi ang lahat ng ito, alam naman natin, nakakasira yon sa ating pong kalusugan. Tama po ba? Doon ka na lang sa practical na pang-unawa na dahil sa mga ganitong mga wrong habits, no, mga wrong vices, nasisira ang utak, nasisira ang mata, nasisira ang puso, nasisira ang kidney, nasisira ang kung meron kayong balon-balunan, nasisira din yon. Lahat ng yan ay nasisira po kapag meron tayong mga wrong habits. Mga wrong habits, too much indulge, using social media. No? Yung lahat ng mga bored people, yung mga laging naghihintay, ang libangan, ang pang-alis ng inip ay ang social media, ang cellphone, puro TikTok, puro YouTube, no? Pati yung mga panoorin ng mga drama-drama, ganito, mga AI na istorya, yung mga ganito, para lang maalis lang yung ano. Pero, sobra-sobra naman yung indulge naman natin dito. No? Nawawala na tayo sa lugar. No? Yung paggamit ng too much internet, sobrang search, sobrang paggamit ng mga sites, hanggang nasisira na po yung schedule natin, pati na yung mga kaisipan natin. Even sports, kasama din yan sa mga dapat nating alisin sa mga wrong habits natin. No? Yung mga sports na yan. Pati ang pagkain, masarap kumain. Amen po ba? Pero pag sobra-sobra po yung pagkain, nasisira po yung natin, ang ating mga kalusugan. Playing wrong games, mga kabataan, lalo na kayo. No? Paggising sa umaga, laro kagad sa cellphone. Paggising pagpunta ng tanghali, laro pa rin ng games. No? At ako'y pupunta rito para makita ko yung mga young people na nandito. No? O pati na yung mga young adult natin, no? Dahil walang ginagawa, libreng-libre, laro dito, laro doon. Yan ang mga wrong habits natin. Buying necessities. Kaya nga po sikat si TikTok, kaya sikat si Shopee, si Lazada, no? Para sa mga mahihilig mag-online, kahit na wala sa lugar, order dito, order doon. So, kung meron po kayong ganong wrong habits, kailangan natin pong i-cut off. And too much gathering, yung mga mahilig sa mga social gatherings na yan, lalo pag Kristiyanong ganyan, pag alam mong hindi ito nakakabuti sa iyo, kailangan natin pong tanggihan. Remember, uncontrolled habits, maaaring ito'y maging addiction sa atin. Pag sinabing addiction, ang hirap tanggalin.
Ang hirap alisin, pero hindi naman siya imposibleng alisin. Mahirap lang po siya. Yun lang, kapag pinasimulan mo siya, sinanay mong sarili mo, yun na nga po yung mangyayari. Mahirap pong baguhin ang nakasanayan po. Amen? Amen po. Kaya nga po, ang lahat po ng ito na mga ginagawa po natin, sobra-sobra sa katawan natin, kailangan po natin alisin. Keep yourself from self-abuse. And letter C, surrender all your negative emotions to God. Lahat ng mga negative emotions, alam na po ninyo yon. Nandiyan yung anger, nandiyan ang unforgiveness, nandiyan ang jealousy. Wala sa lugar po yan, ng mga emotions na yan. Pero pilit natin binibigyan ng space in our heart. Kaya tuloy, ikaw na mismo ang nahihirapan sa iyong katayuan. Kapag ikaw ay may anger ka, may unforgiveness ka, meron kang jealousy, ikaw naman yung nahihirapan doon, hindi naman yung kapwa mo. Wala naman siyang kalam-alam na galit ka pala sa kanya, o kaya ayaw mo siyang mapatawaran, o kaya ikaw ay nagsiselo sa kanya. Wala naman siyang kalam-alam, pero ikaw ang may dala nito. So ang tanong yon, makatarungan ba yun sa iyo? Makatarungan pa ba sa inyo yon? Yung ganong kayo ang nahihirapan sa saloobing ito? Na wala naman siyang kalam-alam. Galit ka, nagtatampo ka, maramdamin, isa sa mga negative emotions, yung tipong pinansin ka dahil tumaba ka. Alam mo, mayroong mga ganyan eh. Naalala ko tuloy yung isang dating kasama. Pinansin lang siya ng isang disciple. Nagalit siya. Sabi siya sa kanya, tumaba ka eh. Ayaw nila. Yun lang yung sinabi, pero nagkaroon ng tampo sa kanyang kapwa disciple o kapwa leader. So ganun lang siya. Yung naiwanan lang siya sa grupo, naiwanan lang siya sa pag-alis, umiiyak na, binusit lang siya, tapos iyak na rin. Mga sensitive emotion na wala sa lugar, pero binibigyan natin ng place sa buhay natin. Yung mga kayabangan, yan, yung mga meron na-achieve, meron mga na-accomplish, meron siyang napapatunayan naman, pero kung kayabangan naman yung pinaiiral, wala po sa lugar yon sa ating pong puso. So hindi ka kailangan magyabang kung ano man pong meron kang na-achieve. Sa mga kabataan, yung mga infatuation, yung mga feelings na, crush ko siya, nai-love ako sa kanya. Yung mga ganon. Kung hindi napapanahon, wala sa lugar, itabi. Dapat alamin ng mga kabataan kung ano yung mga emotions na wala sa lugar na hindi dapat lagyan ng puwang sa ating mga puso. Yung sadness, yung kalungkutan, normal lang po tayong nalulungkot. Amen po ba doon? Pero yung malungkutin ka at tapos nagmumukmuk ka, iba po yun. Yung pang tipong nalulungkot ka dahil wala sa lugar yan, yun po ay isang bagay na dapat dating itabi. Alisin. Hindi lang siya itatabi, kundi alisin. Ang ganong mga emotion. Amen po ba? So, tandaan po ninyo, ito pong pag-surrender ng mga negative emotions po natin, kayo po ang makikinabang dahil gagaan ang pakiramdam, maginhawa ang pakiramdam, maayos ang pakiramdam. Kasi tama ang lahat ng emotions na nilalagay natin sa puso po natin. Amen? So 1 John chapter 3 verse 20, sabi niya, but even if we don't feel at ease, ang sabi niya, God is greater than our feelings. And He knows everything. Kaya ano man ang nararamdaman mo ngayon, kung ikaw ay mayroong negative emotions, kahit ikaw lang nakakalam niyan, alam din yan ng Diyos kung ano yung negative emotions na yan. So, any negative emotions, walang puwang sa atin. Dahil kung si Jesus ang nasa atin, dapat walang negative. Amen? Dahil ang Diyos po natin ay puno ng kapayapaan, kaginhawaan, kagaanan ng pakiramdam. So, hindi natin hayaan na mabigatan ang kalooban natin. Amen po ba? Amen? Colossians chapter 3 verse 1 to 2. Ang sabi niya, you have been raised to life with Christ. Now, set your heart on what is in heaven, where Christ rules at God's right side. Instead na tingnan mo yung nasa paligid mo at hindi naman tayo makakaiwas ng mga negative things sa ating paligid,
palitan yung nakikita natin. Instead of maapektuhan tayo ng mga negative things sa paligid natin, palitan yan ng mga makalangit na bagay. Amen. So bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi tayo dapat mag-focus lamang sa mga bagay na pandalian at pakamundo. Sa halip, unahin ang Diyos sa ating pag-iisip, mga desisyon at pamumuhay araw-araw. Kapag ang ating isip ay nakatuon kay Kristo, mas magiging madali ang paggawa ng tama at pamumuhay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang lahat ng nakaunawa noon ay magsabi ng Amen. Ephesians chapter 5 verse 8 to 9. For once you were full of darkness, galing tayo po dito, no, dati. But now you have light. Lahat ng may liwanag na magsabi din ng Amen. Yes. But now you have the light from the Lord, so live as people of light. Amen? Hindi contradict na pamumuhay. Ang Diyos natin ay liwanag, kaya dapat nagliliwanag po ang buhay po natin. For this light within you produces only what is good, right, and true. Kapag tinanggap natin si Kristo, hindi na tayo dapat mamuhay tulad ng dati. Amen? Bilang mga anak ng liwanag, ang ating buhay ay dapat nagpapakita o magpakita ng kabutihan, katuwiran, at katotohanan sa ating pamilya, paaralan, trabaho, at pakikitungo sa kapwa. At lahat din po nakaunawa nung magsabi ng Amen. Amen? So ang tanong natin ngayon, paano nga ba tayo magiging courier of heaven? Number 1, sign up as courier of heaven. Pangalawa, develop as a Christ-like character. And number 3, protect your body as the temple of the Holy Spirit. So sino ang mga courier of heaven dito? Magsabi ng Amen. Ulitin po natin. Sino ang mga courier of heaven dito? Magsabi ng Amen. Amen. At itong last slide po ay para po sa ating lahat. God bless you. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga pong ito at tayo po ay patuloy na dudulog sa kanyang presensya at patuloy na i-recognize ang ating panawagan from the Lord that we are His courier. May dala kang mensahe sa iyong kapwa, sa iyong trabaho, sa iyong kaeskwelahan, sa iyong pamilya, no? Sa iyong komunidad, even in this church. May dala kang mensahe. Kaya yung dala-dala mong mensahe na galing sa Diyos, hawakan mong mabuti, no? At dalhin kung saan dapat dalhin itong parcel na to. Na upang sa gayon ay tanggapin ito, no? Dahil ang Diyos, ang kanyang nais ay abutin ang lahat ng pangangailangan ng sanlibutan ng mga tao. Lalo para ngayong panahon natin ngayon, madami po ang nahihirapan sa ating paligid, sa ating bansa, sa mga kabataan natin, sa mga anak ng mga pamilya, no? Kailangan po nila ng courier katulad po natin na magdadala ng magandang balita, mensahe for them to bring them to Christ. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa oras pong ito. Ngayong narinig mo itong mensahe ito sa ubagang ito, huwag nang pag-alinlanganin yung panawagang kayo ang tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Dahil ang mabuting balita at ang mensahe ng Diyos, ito lang ang susi para umayos yung paligid po natin, yung panahon natin, ng bansa natin, at ang mga pamilya po natin, maging ang ating mga sarili. So dalhin itong mensaheng ito sa marami. At sana maging katulad tayo ni Propeta Isaias noong nagtanong ang Diyos, sinong susuguin? At ang sabi ni Isaias, here I am, send me. Panginoong Diyos, ngayon pong umaga, sa amin pong napakinggan na mensahe, hinihiling po namin, Panginoong Diyos, nang bawat isa sa amin ay maging malinaw sa bawat isa, na kami maging instrumento po ninyo para sa aming kapwa, na makapakinig, makadama, at makatanggap ng mabuting balita mula po sa inyo.
ang mga katangian ni Jesus ay makita po sa amin. Maraming pong salamat ngayon pong umaga. Sa lahat po ng mga first-timer natin po ngayon, no, hindi po aksidente na kayo po ay napadako sa lugar nito upang makasama po namin kayo. Kayo po ay dinala ng Panginoon sa tulong, no? Yung ginawang instrumento yung mga nag-invite po sa inyo. At ang paanyaya po ng ating pong Panginoong Yesus, siya po ay nais na pumasok po sa inyong puso. Siya po ay kumakatok bago siya pumasok. Ganyan po kagaling ang Diyos natin na hindi siya lang basta-basta pumapasok sa puso ng tao, kundi siya ay kumakatok dahil yun po ang tama. Kahit na Diyos pa siya, kahit na gusto pa niyang maghari sa inyo, sa puso, humingi siya ng kapahintulutan kung nanaisin po natin, siya ay papasukin sa puso po natin. Kaya ngayong umaga, ito yung paanyaya ng Diyos sa iyo. Bilang mga kauna-unahang pagkakataon na nakasama po namin ngayon, gustong manahan ni Jesus sa iyong puso. Pero kumakatok muna siya. At ang tanong, gusto niyo po bang buksan ang puso ninyo sa Kanya at pahintulutan siyang pumasok sa inyong puso, sa iyong buhay, upang makasama po ninyo sa inyong buhay? Kung yan po ay sincerong yes, I will accept Jesus. I will open my heart to Him. Hayaan ko siyang pumasok sa aking puso. Nais ko po kayong tulungan sa panalangin, no, na pagtanggap para kay Jesus. Sabihin niyo lang po, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Pinahihintulutan kita na pumasok sa aking puso at ikaw ang maghari bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kamali at kasalanan ko. Simula sa araw na ito, tulungan po ninyo ako na sumunod sa iyong kalooban at kayo na ang maghari sa buhay ko simula sa araw nito at sa mga susunod pang mga araw. Hinihiling ko po na isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At ako'y nagpapasalamat sa iyo sa umaga pong ito. In Jesus' name. So, sino po sa inyo yung linggo nila, yung past week nila, parang very challenging? Taas po ng kamay. May mga challenging. Yung pong mga naman, yung parang, yung maganda naman, na parang smooth and easy naman. Oh, meron ding smooth and easy. Wow, sana all, no? Yung mga naman po, yung parang yung nakarang linggo nila, mga dinapuan ng sakit, sipon, lagnat, yung mga mahal sa buhay. Ako doon po ako nagfo-fall. No? Amen. Pero kahit ano man po yung nangyari itong nakaraang linggo natin, masasabi po natin na ang Panginoon ay tapat, no? He is faithful and He loves us, no? Kasi kahit ano po yung nangyari sa linggo natin, tinawid po niya tayo kasi nandito pa po tayo, no? Amen po ba? Nag-a-agree po tayo? So kahit ano po yung nangyari sa linggo natin, the Lord is faithful, no, and just. So sa dako pong ito, may opportunity naman tayo, no, to give back honor and love, no, and obedience to the Lord through our giving, no, sa ating pong mga ikapo, no. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Tama po ba? So ngayong oras na po ito, magbigay po tayo ng may masaya at kusang loob na puso na nalalaman ang bawat handog. Maliit man o malaki, ito po ay mahalaga kapag ito ay ibinibigay ng may pananampalataya at pag-ibig. Tama po ba? Sige po, tumayo po tayong lahat to give honor to the Lord. And itaas po natin yung ating mga ikapo at yung ating mga love offering. And let us pray, no, for God's blessing. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, lumalapit po kami sa inyo ng may pusong mapagpasalamat. Kinikilala na ang bawat mabuting kaloob at pagpapala ay nagmumula po sa inyo. Lord, sa oras pong ito, inaalay namin ang aming mga ikapo at ang aming mga handog bilang tanda ng aming pagsamba at pasasalamat, pagsunod, Lord, sa inyong kalooban. Lord, we commit these to you
And we pray, Lord, na inyo pong pagpalain at paramihin ang mga ito upang magamit, Lord, sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, sa pagbabahagi ng iyong salita, at sa pagtulong, Lord, sa mga nangangailangan. Lord, bigyan niyo po ng karunungan ang mga mamamahala nito upang magamit ng tapat at ayon sa inyong layunin. Lord, pinagpupray din po namin ang mga bawat taong nagbigay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, ang kanilang hanap buhay, ang kanilang negosyo. Lord, pati po yung mga estudyante na nandito, Lord. Punuan niyo po, Lord God, ang kanilang mga pangangailangan at buksan niyo po ang pintuan ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Lord, strengthen their faith, Lord, and continue to guide them in everything they do. Dalangin po namin na ang mga handog na ito ay maging kaaya-aya sa inyo, maghatid ng kasiyahan sa inyo, Panginoon. And we pray that we remain faithful sa pagsunod at paglilingkod sa inyo. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, let's sing praises to Jesus. Amen.